Ang Estados Unidos ng Amerika ay talagang sumuko at kinikilala na ang Iran ay nagwagi sa digmaang ito at maaring pagtibayin ang kanilang dominasyon sa rehiyon. Hando na halos ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan, ngunit magdedeklara ito sa Iran bilang panalo sa digmaan. Ang koponan ni Donald Trump, kasama siya, ay nagsabing halos handa na at malapit nang iharap sa publiko ang kasunduan sa Tehran. Sinabi ni Trump na hindi inaasahan ng White House na magkakaroon ng kasunduan sa linggo para tapusin ang digmaan laban sa Iran. Naniniwala siya na maaaring abutin ng ilang araw bago aprubahan ng pamunuan ng Iran, kabilang ang kataas-taasang pinuno at ang kampo ni Khamenei, ang kasunduan. Pero sa tingin niya, malaki ang tsansa ng kapayapaan. Paalala lang, sinabi ni Trump, ilang oras ang nakalipas na linggo, magkakaroon na ng pinal na desisyon. Sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, na maaaring may magandang balita tungkol sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz sa mga susunod na oras. Naipahayag ng White House ang mga paunang punto ng paparating na kasunduang pangkapayapaan. Ngunit sinabi ng mga kinatawan ng Iran na nagsisinungaling si Trump. Hindi pumayag ang Iran na ipasa ang enriched uranium at hindi rin nila ipinangako na bubuksan ang kipot ng Hormuz sa kasalukuyang negosasyon. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Labis akong magpapasalamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News, nasa description ng link. Doon kami naglalatala ng mga pinakabagong balita habang dumarating ang mga ito. Kaya, pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Sa madaling salita, maraming eksperto ngayon ang naniniwala na ang kasalukuyang pinag-uusapang kasunduan ni Donald Trump ay mukhang tagumpay para sa Tehran na hinila ang Amerikanong presidente sa kumunoy ng negosasyon na maaring patagalin ng Iran hanggang sa midterm election sa Kongreso ngayong Nobyembre. Na-unblock ang mga ari-arian ng mga Iranian na hindi pa naganap bago ang digmaan. Pinalitan lang ng US at Iran ang blockade. Aalisin ng US ang blockade nila at ang Iran, kunyari, aalisin din ang blockade sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, walang naging resulta matapos ang bigmaan dahil sa blockade na dulot nito. Para sa Israel, hindi ito kanais-nais dahil isinama ng Iran ang tigil putukan sa Lebanon at iniugnay ito sa pangunahing front. Saan nga ba galing ang mga konklusyong ito? Kaya pag-usapan natin ito ng mabuti. Pinaalala ko, nung Sabado, sinabi ni Pangulong Trump na malapit nang ianunsyo ang kasunduang magtatapos sa digmaan laban sa Iran. Sa ngayon, may negosasyon pa sa mga huling detalye. Lumabas ang komento ni Trump matapos siyang makausap sa telponyo ang mga lider ng Arab at Muslim na bansa at si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito ang pinakamatibay na pahayag ng Pangulo ng US tungkol sa pagpayag sa memorandum ng pagkakaunawaan na tinatalakay kasama ang Iran. Nilalayon ng anunsyong ito na tapusin ang digmaan, dahan-dahang buksan ang kipot ng Hormuz at simulan ang hindi bababa sa 60 araw na mas detalyadong negosasyon ukol sa mga issue, kabilang ang nuclear program ng Iran. At ayon sa pahayagang Axios, lahat ng mga lider ng Persian Gulf ay kinumbinsi si Trump na tapusin ang digmaan dahil ipinakita na niya na hindi niya ito kayang mapagtagumpayan. At ngayon, sinasabi ng mga leader ng Arab at Muslim na mga bansa, pakinggan ninyo, hindi na kami naniniwala na magtatagumpay kayo sa reyon. Kaya si Trump ay wala nang mabago kundi mag-anunsyo ng negosasyon na maaaring tumagal ng matagal. Sabi ng mga bansa sa Persian Gulf, ituloy na lang ang negosasyon dahil pagod na kami sa digmaan na hindi nyo rin naman napapanalunan. Kitang-kita ng lahat na walang nagawa si Trump kahit pilit niyang gawing tagumpay ang kanyang kabiguan. Ang totoo niyan, ang kasunduan na di umanay pipirmahan ng US at Iran ay naglalaman ng pagpapalawig ng tigil putukan ng 60 araw kung saan muling bubuksan ang kipot ng Hormuz. Papayagan ng Iran na magbenta ng langis, aalisin ang lahat ng sanksyon at magkakaroon ng pag-uusap sa limitasyon ng kanilang nuclear program. Hindi ito pagwawakas kundi paglilimita at pag-uusap pa lang ang magaganap pagkatapos. Ibig sabihin maraming natatanggap na konsesyon ng Iran pero wala siyang ipinapangako. Sa ganitong paraan sinusubukan ni Donald Trump apulahin ng apoy na siya rin ang nagsimula. Ang kasunduan ay makakaiwas sa paglala ng digmaan at babawasan ng presyon sa pandaigdigang supply ng langis. Di pataya kung magreresulta ang kasunduang ito sa matatag na kasunduang pangkapayapaan na maglulutas din sa mga usaping nuklear.
Inaasahang pipirma ang dalawang panig sa memorandum ng pagkakaunawaan na magkakabisa ng 60 araw at maaring palawigin kung magkakasundo ang dalawang panig. Sa loob ng 60 araw bukas ang kipot ng Hormuz ng walang bayad ayon sa paniniwala ng mga Amerikano. At papayag ang Iran na alisin ang mga minang inilagay sa kipot upang matiyak ang malayang pagdaan ng mga barko. Aalisin ng Estados Unidos ang blockade sa mga pantalan ng Iran at magbibigay ng ilang eksepsyon mula sa mga sanksyon para bigyan ng kalayaan ang Tehran. Makapagbenta ng sarili nitong langis. Paalala lang, bago ang bigmaan, may medyo mahihigpit na sanksyon. Ngayon, sinasabi ni Trump, sige na, aalisin natin ang blockade, i-unfreeze natin ang mga asset at aalisin natin ang mga sanksyon. Ano bang problema? Makakatulong ito sa ekonomiya ng Iran at mawawalan si Trump ng sandata sa panggigipit. Nakakatawa, ayon sa mga Amerikanong source, nagbigay ang Iran sa Amerika, pakinggan ninyo, pasalitang pangako tungkol sa lawak ng mga konsesyon na handa nilang ibigay kaugnay ng presyon. Kasama ang pagtigil ng pagpapayaman ng uranium at pagtalikod sa materyal na nuklear, ngunit tumanggi ang Iran na isama ito sa memorandum. Sabi nila, salita lang daw. Pumayag pa rin ang Amerika dito. Mukhang handa si Trump gawin ang lahat para makaalis sa digmaang malinaw na natatalo niya. Siyempre, lalabas na naman ang mga taga-suporta ni Trump sa comments at magsasabing, Pechi, di mo gets ang estratehiya ni Donald Trump. Ano ang kadakilaan? Pumipirma lang siya sa kabiguan, totoong kasunduan. Sa draft ng Memorandum of Understanding, malinaw na nakasaad na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon ay ititigil at mananatili ang pag-iral ng Hezbollah. Sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel na nabigla siya sa probisyong ito. At ngayon, lumabas na ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio at nagsabi na sa mga susunod na oras ay maaring magkaroon ng ilang magagandang balita tungkol sa sitwasyon sa paligid ng kipot ng Hormuz. At pagkatapos ay ibabahagi ko ang isang napaka-interesante niyang pahayag. Talagang naniniwala ko na may ilang magagandang balita sa bahaging ito. Ngunit hindi pa ito ang pinal na balita. Pero maaring mamaya na yung araw ay makakapagbahagi kami ng mas marami pang detalye. May natamong tiyak na progreso. Ayon sa Estados Unidos, may malinaw na progreso sa huling 48 oras. Kung magtagumpay ang kasunduan, maaari tayong magkaroon ng ganap na bukas ng mga kipot, ibig sabihin ay walang bayarin sa paggamit ng mga ito. Kundi pati ang ilang isyong ugat ng dating ambisyon ng Iran sa nuklear na armas ay maresolba rin. Narinig niyo ba ang sinabi ni Rubio? Mukhang wala pa siyang dapat i-anunsyo ngayon. Una sa lahat, sinabi na ng mga kinatawan ng Tehran na hindi pumayag ang Iran na ipasa ang kanilang mga reserba ng lubang pinayamang uranium at sinabi nilang hindi ito bahagi ng paunang kasunduan sa Estados Unidos. Tinanggihan din ng Iran ang lahat ng pahayag ng Amerika tungkol sa kipot ng Hormuz. Ngayon, inilatala ng FARS ang opisyal na pahayag ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Narito ang CP. Sa kaso ng posibleng kasunduan sa Estados Unidos, mananatiling nasa ilalim ng pamamahala ng Iran ang kipot ng Hormuz. Hindi ito ibig sabihin ng malayang pagdaan, tulad noon bago ang digmaan. Ang pamamahala sa kipot, pagtukoy ng ruta, oras, paraan ng pagdaan at pagbibigay ng pahintulot ay mananatiling eksklusibong nasa kontrol at pagpapasya ng Islamikong Republika ng Iran. Hindi kumpleto at hindi totoo ang sinabi ni Trump tungkol dito. Ano sa tingin mo ang ganitong tagumpay ng Amerikanong presidente? Linggo ng umaga, inanunsyo ng White House na hindi nila inaasahan ang kasunduan sa linggo na magkatapos sa digmaan laban sa Iran. Naniniwala siyang maaring ilang araw bago aprubahan ng pamunuan ng Iran kasama si kataas-taasang pinuno Majtabuha MNI ang kasunduan. At kagabi lang sinabi ni Trump na bukas, linggo, ay magpapasya siya kung ipagpapatuloy ang digmaan o magkakaroon ng napakapakinabang na kasunduan. Tulad na nakikita ninyo, sa totoo lang, kahit ang mga malalaking taga-suporta ng Amerikanong presidente ay nagsasabi ngayon na, grabe, ito ay isang kabiguan. Panalo ang Tehran, lalo pang pinatatag ang posisyon nila sa rehiyon. Napanatili ang mga puwersang proxy at nuclear program at dahil sa digmaan, nakontrol nila ang buong kipot ng Hormuz. Ganito ang resulta ng negosasyon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.